Ito yung next feature natin, guys. Kapag meron ka nito, masasabi mo sa sarili mo, Successful ka na! yes! Nice. Ano mo, look at the houses, di ba? Ang ganda. So, paano masasabi kung successful na yung isang tao? Naka-single detached unit house. Yes, naka-single detached siya, di ba? Because single detached model can accommodate lot of your family member. Siyempre, 4 na bedroom yan, di ba? So, sila titos, pinsan mo, maraming mga rooms. And you have these amenities that is worth considering. Ito yung gym. Ayan. But it's closed. I think it's Sunday, kaya closed. Pero makita mo, may gym na dyan sa taas. And then, this is the children's playground. Yung basketball. Tapos kanina, yung church. The parking area is quite big na. Enough to accommodate your visitors. So, yung Solana, Frontera, and Saragossa, yung amenities nila, parang pinag-isa. Kasi parehas na naman din yung developer. So, yun yung sa Frontera. Right? Ito nga pala yung church nila dito, guys. As you can see, confirm sa design ng community, yung Spanish team. As you can see, nandito na tayo sa Miranda model ng Solana Saragossa. Ito yung parang top of the line nila. And yung deliverable nito, guys, is wala pa po siyang gate, but meron na siyang covered carport. So yung lot area niya, yung regular cut natin sa mga ganitong model unit is nasa 182 square meter. So 2 carports, as yan, nakita nyo, pinarking na natin yung dalawang sasakyan, kasyang-kasya. Okay, meron pang space dun sa daanan ng papunta dun sa pinto. The road, yan, malapad siya. About, siguro, nasa 8 or 8. Main road niya is nasa 10 to 12 meters. Yung floor area nito ay nasa 187 square meter. 82 naman yung regular cut na lot. Nasa 6 by 3, no, yung frontage na pwede mong gawa ng landscape. So, ikutin muna natin yung side by side. Yung setback dito sa may meters or 2 meters. Yes, nasa 2 meters siya. Okay? Yung isa, parang ano lang to guys sa empirical measurement. Kasi yung isang dip ako, mga 2 meters na yan eh. So, dito, mga 1.5 yung setback natin. Okay? Ang pagkagawa ng bahay guys is conventional. Mga hollow blocks yung piling niya. Guys, yung carport niya is naka-paved na siya. Okay? And naka-cover ceiling. So, all you need to do is to build the fences. Pero yung fence, guys, bawal yung sobrang taas. Ganyan lang siya. Yan, ganyan na ganyan. Mga nasa 4 feet. Tapos sa side, dapat medyo hindi siya nakatabon din, no? Dapat yung railing lang siya, no? Hindi siya hollow blocks. Wide window, a 2-panel window na may side-by-side fixed window. Ganon din naman sa taas. So, ang design ng bahay is Spanish modern architecture, bricks cladding. So, dito din, tiles bricks din yung pattern niya. The good thing about this wall, kapag mayroon ganitong wall mo, hindi ka agad paint ng paint. Kasi ito, mga 2 years, medyo nag-fade na yan eh. At ang nagustuhan ko dito sa main entrance natin, meron siyang steps. Tapos ito, ayun ko, it's a steel door. Yan, living room. Ang maganda dito sa living room, so pwede siyang isagad, but okay pa rin kahit hindi nakasagad. Para pwede kang meron dito yung outlet sa likod. So may 2-seater dito, 3-seater dito. Yan. Living
room. Isa sa maganda dahil yung living room natin, yung likod niya, ay malaki yung glass window niya. Diba? Floor to ceiling, nasa 8 to 9 meters. So, dito pwede kang maglagay ng TV rack mo. Meron tayong storage dito. Yan yung storage na. Dito naman yung dinings. Pwede seat-seater. Ang maganda dito, meron siyang lanay. 2-panel door. Okay, sliding. At pwede dito maglagay ng bar. Okay, pwede. Tingnan yung kitchen niya, guys. Oh. Mga cabinet na tiles. Lahat ito kasama na siya upon turnover. 60 by 60 tiles. Meron din siyang island dito, no? Malaki yung kanyang sink. No? Kapag naghuhugas ka, tinitignan mo yung halaman mo sa labas. Diba? And, tingnan nyo guys, oh. Ito yung triangle sa kusina eh. So, dito yung washing, tapos ito yung cooking. So, electric to guys. Kasama na to. Ayan yung ano nyo. Okay. Kinuha nyo yung unit. Include na rin tong range hood. Naman yung ref. Kukuha ka dito ng lulutuin mo. Prepare mo dito. Okay. Tapos hahagasan mo dito. Tapos lulutuin mo dito. Tapos, isi-serve mo dito. Di ba? Yan yung triangle ng kitchen. Ito naman po yung ating room. By the way, ito yung CR niya. Okay, so ito is wood flush door. At ang maganda dito, mayroon siyang, ayan o, hindi siya yung diretso lang. Non-skid yung tiles niya, pati na sa baba. So this is the first bedroom. Okay, so siyang full-size double bed. Okay, malaki siya ha. King size, pwede no? And may access siya sa dalawang bintana. 2-panel window. Yan. Okay. Tingnan nyo yung pinapakita talaga nila yung steel deck yung ginamit. Diba yan? Tsaka mahal yan. And now, of course, syempre guys, kung saan tayo maglalaba. So, yan. Pasok tayo. Ito yung, pwede mo siyang maging quarters room or yung maid's room nyo. Ito yung provision na laundry. Laundry. Side. Yan ito. Check natin. Steel. Yes. So, dirty kitchen. Pwede din to. Or pwede kayong mag-extend dito since meron pa naman siyang mga about 2.5 meters setback. Yung regular cut, hanggang doon lang siya sa poste na yan. Yan. Okay, kaya tayo. Alright. Isa sa mga reason bakit kinukuha ang Miranda model is because of this. This provides you a bonding with your family. Pwede kayong maglagay dito ng billiard table or yung game board, di ba? Malaking TV. Na exclusive family lang ang makaka-access. Para kayong bintana, 2-panel window with fixed window side by side. So, fixed to. 2-panel window din dito, magdalawa. Vinyl yung kanyang flooring niya. But the kind of vinyl is yung kiniklip. Okay. Or self-leveling vinyl. This is the second bedroom. Malaki siya. Kasya, full-size bed. Yung bintana, malaki din. Diba? Yung bintana, oh. Kahit mag-king, no? So, ang laki niya. Ayan. Yung CR, ang ganda yung ganitong design ng CR, lalo na pagka sa common. Okay? Why? Because meron kasing naliligo lang. Diba? Pero, ano pa rin siya? Privacy pa rin siya. Ito, tingnan nyo siya. Okay? Ayan. Mayroon na palang lights.
Sasara lang niya yan. Tapos, syempre, yung isa naman, babawas lang siya. Diretso na. The third bedroom. So, kung mayroon kayong kids, like yung infant or kids, yan, toddler, so pwede sila dito. Irregular yung cut ng room. No? But, malaki pa rin siya. Siguro double bed kasya dito. Or dito yung office nyo. Diba? Kung work from home kayo, pwede to. May access naman siya. Dalawang bintana. Let's take a look the master naman. This is the master bedroom, guys. So look at that. Look at that, masters. So, ayan. King size. May space pa. Sa gilid. And CR. Yung CR niya, malaki siya. 2 meters. 2 by 3. 2 by 3. Okay. At ito, may separate din siya nito, no? Sa pag nagsi-CR ka. Ayan. Soap holder. Ayan. And marami sa ating mga fini-feature, hindi kasama yung cabinet or closet. Ito na. Diba? She's in her to. Ito yung sa'yo. Okay. Mga alahas ni Mrs. dito. Ayan. Ayan. Mga bag. And, ito naman sa her pa rin. Doon na tayo sa baba. Ayan. Ito din dito yung vanity table. No? Meron kayong access sa alright, diba? Ang ganda. Kaya naman, itong Miranda model, may malaki din naman yung iba. No, like Isabela, maganda rin yun. Si Rania. Yeah, Rania model. But, yung orientation lang, mas harmonized para sa akin to. Ayan, or nako-consider ng mga client natin. Okay. Hello mga kasanting! Hello po. Kumusta po kayo? So it's another vlog. It's a Sunday morning and nag-isip kami kung ano kaya pwede natin i-feature na vlog. Naisipan namin pumunta sa Solana, Zaragoza. Yes. So if you're looking for a property, Angeles near Marquee Mall, near NLEX Angeles exit or yung toll gate doon. At naghahanap din kami ng single o detached model or bahay, no? Na yung ibig sabihin naiikutan mo yung buong bahay, no? Advantage is meron siyang mga window each side. Baka lang kasi nagapanood nyo yung isa nating na feature, single detached din yon, gusto nyo ng options. So this might be a good one dahil single detached, halos parehas lang yung price. Yung location, same lang din. At ito din yung pinaka, kumbaga, top of the line na in-offer ng Solana Zaragoza. At marami kumukuha, even our clients, no? Kumuha din doon ng Miranda model. Yes, kasi nalalakihan nga sila dun sa mga rooms. Yes, so, ano na lang, comment kayo sa baba kung ano yung na-feel nyo doon sa bahay. Pero ngayon, ang gagawin natin is, of course, as usual, papakita namin sa inyo kung paano papunta doon. Yung roads, yung location, ano yung mga malapit doon. And then, after that, we present the house and computations doon na lang sa description sa baba. But if you want updated and then inventory, you need to reach out. 0920-153-8449. So, WhatsApp and Viber active yan natin. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please do like and subscribe na rin para ma-update ka sa mga future vlog na kagaya nito. So, it's an update guys na gagawin natin today. And date na rin namin. Tsaka Takas date namin guys. Sunday. Pero, yeah. So, mag-update tayo dahil siguro mga 3 months na tayo hindi nakapagpunta doon.
Magsisimula tayo dito sa Endless kasi from Mabalacata kami. So if you're from Manila, mag-exit din kayo. Same din sa pag-exit namin, which is the Angeles toll gate. Right? So, ano pa yung hinihintay natin? Let's go! Go! Shout out na rin ng mga client natin na kumuha dito and nakatira na po. Nakatira na sila. So check lang natin kung ano yung improvement dahil nung nakaraan may mga ongoing doon ano yung mga bagong natayo, anong blocks. Yan. Isa sa mga advantage nito ay ayan, malapit siya sa mga toll. Example, if you're from Bulacan, di ba? Or Cavite. Okay? So, mag-exit ka lang, Angeles. And that's it. From toll gate, mga siguro 1 to 2 kilometers na lang. So, manggagaling tayo ngayon dito sa Mabiga toll gate. Ito yung SCTEX pa rin to, pero meron kasi siyang interchange dito. SCTEX to NLEX. And also dito yung isang client natin nakakuha sa Mabiga. Finiture din natin, single detached din yun. So ang mga presyo ng single detached guys is roughly nasa 8 to 11 million. Depende na lang yan kung gaano kalaki yung lupa nila. So kung kayo ay malaki pamilya or mahilig kayo sa for example mga family member join together, diba? Single detached is the one for you. So ito yung mga client natin na from yung one bedroom, and then medyo nasawaan na nila yung community, they want to improve their lifestyle. So ito yun siya. This is it. Parang kumbaga the pinnacle of your success, diba? It's just kukuha ka ng bahay na single detached. So it's located, categorized siya as a high-end subdivision, Solano land. And meron itong 6 na mga model houses. Yes. But if i-feature lang natin ngayon is yung pinakamalaki, fast moving na model houses, the Miranda Mall. Pero meron din silang mga nasa 6 million, okay, 156 square meter lot area. Yung pupuntahan kasi natin si Miranda merong 182 square meter lot area. So as you can see, we're sa NLEX po tayo, going to Angeles toll gate. Nice weather today. You can see the exit, the Victory Liner. Yes, meron tong mga access sa Marquee Mall, which gives you yung makakapag-commute ka sa Transmo if you're going to Manila. So meron sa harap ng Marquee bus station. So you don't need to go to the and from there makaka-access ka na if you want to go to sa sentro ng Angeles, sa Clark. So meron na siyang jeepney station dun, harap mismo ng Marquee Mall. So the landmark is from Marquee Mall, nasa 1 to 2 kilometers yung Solano. And also the Bypass River. Meron akong na vlog, I think it's a year ago, nalman ako dun sa napakaganda ng ginawa ng Angeles because
in order for decongest the traffic no, sa mga congested part ng Angeles, gumawa silang ng mga bypass road like the Riverside Road. So from here, Angeles, dito sa Marquee Mall, meron na siyang access going to Koreantown, which also madadaanan yung Balibago. Balibago, if you're familiar, nandun yung mga, di ba, kumbaga, kasayahan. Ayan siya. So, we're about to reach the Angeles toll gate for 500 meters. Isa dito sa na-consider ng client natin na kumuha dito sa Solana Zaragoza because yung one of the member of the family, I think yung wife yata niya is from Isabela, and taga ano naman sila, yung lalaki taga Cavite. So parang ito yung meet halfway nila. So if they're member of their family, you want to visit them, dito na. And suddenly hindi lang nag-work from home, so they're both working sa bahay, and this is it has a good connectivity sa mga internet. So Angeles is like mayroon siyang sarili niyang electric, I mean, well, itself Angeles is can stand alone nga dahil sa dami ng mga businesses. So and bihira lang akong nakapag experience nung dati uupa or yung business ko dati, which is the spa. Bihira lang talaga nagkakaroon ng power interruptions, so which is give kasi maraming mga businesses. Okay, so dito na tayo, nag-exit na tayo, and that's the Marquee Mall. If you can see the Marquee Mall over there, and right beside, okay, in front of us is the newly built Marquee. Ayan, nakita nyo? That's the Marquee Doctors Medical Center. So that's the edge, guys. So if you live in this place, you can access a Marquee Mall that now is ongoing renovations. So they're making the mall, you know, more bigger. Okay. Siguro mag-add pa sila mga ibang mga services dyan. And daan tayo ng roundabout, turn right. Going Magalang to, guys. If you go straight, that's the AUF and the center, you know, sa Angeles. But now we're going to Solana Zaragoza, turn left tayo, right? So dadaanan mo dito yung Toyota, okay, sales office, and drive along the Angeles to Magalang Road. So it's uncut video, guys. I'm trying to, but I don't know if my phone can last the uncut. But sometimes pag umiimit yung phone natin, namamatay na lang siya. But I'm trying to, when it cut, so ma-access or ma-start ko kaagad para makita nyo talaga the timeline that we spent on the road going to the community siya about to see, no? Solana Zaragoza. So you can access also the jeepney. Ayan, Angeles Magalang jeepney. The barangay which belong si Solana Zaragoza is Barangay Sapa Liputan. It's a flood-free community, guys. I don't know if I have some video here when the typhoon season's coming, but okay, it's a flood-free community. You can also access the Google Map. See, so meron siyang mga daan dito. Ayan, meron siyang mga access.
Like for example, elementary, sa Palibutan Elementary School. Ayan siya. Ayan. Okay. Kay Pulong Kakutud Elementary School. So, makikita nyo, meron dito, ayan, yung white car. Diyan tayo papasok. Alright, dito tayo papasok. Meron na siyang 24/7 TODA dito. Aba kayo ng jeep, yan, diyan kayo sasakay if you were trying to commute, no? But if you have a car, it's about mga 5 minutes, wala man, less than 5 minutes, nandun na tayo. So this is the Sapalibutan, Barangay Sapalibutan. Right. So when you want to go, or you want to go to the Clark, pwede kang maka-access na dun sa Angeles. Saan kami nanggaling? The Mabiga Toll Gate. So from Angeles, exit ka lang doon sa Clark North or South. Next of Mabiga Toll Gate ng STX is the North or South, if you want. South. Okay. So that's Clark Global. The North is that's the Clark Airport. So ganito siya ka-accessible. So hindi pa, it's uncut video. Tuloy lang tayo. So we have clients about nakakuha siya dito last 2 years ago, and then nabinayaran niya yung down payment, 12 months to pay, and nakapag-move in siya last year. So kinuha niya is Miranda Mall, which we're about to see. So may local dito guys, if you're INC. So this is the nearest local na. And let's go straight. Okay, so meron silang bigas. Okay, bibigay ng bigas. Bait naman ni ma'am. Right. So you can see the open space here at the right side. At the right side of, okay, so there's a school, another school, the Sapalibutan. So the Kakutud, the Pulong Kakutud is different from ito, no? Doon tayo nag right side, di ba? Pumasok. And then now, ang landmark niya is school by school. Look, the Sapalibutan. So ito na yung Sapalibutan. Okay? Yung isa, Pulong Kakutud. So that's different barangay, no? Yes. Okay. So this one is a rough road, about 200 meters. But it's okay. Nag-improve din niya. It will be improved in the future. Malaki pa kasi yung area dito. Yes. I don't think this area might be, Open space. I don't know, maybe a condo or what. Marami pang pwede Malaki i-develop. grocery. Oh, yes. Grocery. Yeah. So there are two way, no, papunta dito. One if
if you don't want to like ride along this road, meron siyang bypass road. Meron yung Marquee Mall or Marquee Doctors. Meron siyang Riverside Road, bypass road, which connected from here. So madadaanan to itong sa likod nitong Solana. I think it's a 3-way na pampunta dito. Okay. Ito naman tayo. Okay, so let's go inside. Ganda ng mga bahay. Look at that. Look at that nice house. So this is the model of Miranda model. Look at, there is already gated na siya, no? But the deliverable of that is on open lang. Pero kayo na bahala magpa-gate. So this is the main road of Solana, Zaragoza. Yung mga perimeter, yan yung perimeter. Bahay din. Yan yung mga mura na dati, 4 million lang. Mga nawala. Yes. Different one kasi nasa 120 square meters na lot area. And the amenities, guys, ito yung amenities. Or functioning na yung amenities. Yung swimming pool, meron na rin siya. They have a mobile clinic na. So meron silang gym. So this one, dati nung present ko to, provision pa lang, magkakaroon daw ng gym. But ayan, look at that, meron. And these are the model houses. Yan yung mga model houses. Okay. Pero yung iba dyan na sold out na or meron binenta na. And meron nagpark na rin dito sa Miranda model. Look at that, Miranda model. Ito, Miranda model din to. Ating model house. Pakita lang natin sa inyo kung ano yung itsura niya at bakit isa sa maraming pinipili ng ating mga kliyente dito. Let's go! Ayan guys, dito na kami. Pinarking namin yung sasakyan sa 2 carports. So tingnan natin kung talagang kasya yung dalawang sasakyan. Tama-tama na yung nagpark dito na sasakyan. Hindi ko alam kung sino to. O, panood lang naman yan sa video natin. Right, so let's go! Right guys, so as you can see, nandito na tayo sa Miranda model ng Solana, Zaragoza. One of the flagship, kumbaga sa cellphone pa, no? Ito yung parang top of the line nila. And yung deliverable nito guys is wala pa po siyang gate, but meron na siyang covered carport. So yung lot area niya, yung regular cut natin sa mga ganitong model unit is sa 182 square meter. So 2 carports, as yan, nakita nyo, pinarking na natin yung dalawang sasakyan, kasyang-kasya. Okay, meron pang space dun sa daanan ng papunta dun sa pinto. Okay? It's a nice community. Look at the road. Yan, malapad siya. About 8. Approximately po, no? Yung main road niya is nasa 10 to 12 meters. Yung floor area nito ay nasa 187 square meter. No? Yung 82 naman yung regular cut na lot.
So, dito naman, 6 by 3, no? Yung frontage na pwede mong gawa ng landscape. Okay? And then, yung bahay natin is a single detached model. So, ikutin muna natin yung side by side. Yung setback dito sa may left ng bahay is nasa 1.5 meters or 2 meters. Yes, nasa 2 meters siya. Okay? Yung isa, parang ano lang to guys sa empirical measurement. Kasi yung isang dip ako, mga 2 meters na yan eh. Okay, now, dito naman sa likod, may setback din siya. Pero, meron siyang in-extend. No? Mamaya, tingnan natin kung ano yan. So, dito, mga 1.5 yung setback natin. Okay? Ang pagkagawa ng bahay, guys, is conventional. Mga hollow blocks yung piling niya. And may mga provision siya for yung faucet kung gusto mong magawa ng pathway dito at saka yung grass. No? Ang deliverable ng bahay, guys, yung carport niya is naka-pave na siya. Okay? And naka-cover ceiling. So, all you need to do is to build the fences. Pero yung fence, guys, bawal yung sobrang taas. Ganyan lang siya. Yan, ganyan na ganyan. Mga nasa 4 feet. Tapos sa side, dapat medyo hindi siya nakatabon din, no? Dapat naka-ano pa rin siya. Naka-railing lang siya, no? Hindi siya hollow blocks. Window, wide window. A 2-panel window na may side-by-side fixed window. Ganon din naman sa taas. Ang design ng bahay is modern architecture. Bricks cladding. Sa bricks cladding natin, may mga street dito. Kapag nakapili kayo ng unit na ganito, no? May mga streets na yung cladding nila, as in, yung bricks talaga na yung mayroong parang bricks, no? Pero ito kasi, it's tiles siya, no? Tiles. Kung gusto mong ganito, tile bricks, yung pili tayo ng street na ganito yung pattern. Pero meron yung street na to is bulge. Ganun siya guys, oh. Ganun siya. Yun, oh. Yung tiles pa rin siya, pero protrude. Naka-protrude or nakalabas yung mga piling. Okay? So, dito din, tiles bricks din yung pattern niya. The good thing about this wall, kapag mayroon ganitong wall mo, hindi ka agad paint ng paint. Kasi ito, mga 2 years, medyo nag-fade na yan eh. 3 years. Pero ito, maintenance free na yan. At ang nagustuhan ko dito sa main entrance natin, meron siyang steps. Diba? Okay? So, di naman bumabaha dito, but maganda pa rin na meron elevated siya para yung alikabok hindi agad papasok sa bahay. Mapapagpag siya. Tapos ito, makikita ko, it's a steel door. And yung door jamb niya is steel din siya. Okay? Ayan, 1 meter din yung lapad. Yan. So, ito yung ating living room. Ang maganda dito sa living room is, tingnan nyo guys, meron siya pang space. Pwede pang lagyan ng space sa likod. Yan. So, pwede siyang isagad, but okay pa rin kahit hindi nakasagad. Para pwede kang meron dito yung outlet sa likod. Side by side. Yan. So, may 2-seater dito, 3-seater dito. Yan. Living room. Okay. And, isa sa maganda, dahil yung living room natin, yung likod niya, ay
malaki yung glass window niya. Diba? Okay, 2 panel yan, fixed sa other side. At meron pa siyang, again, sliding glass window dito. Okay, meron na ring screen. Ano? Dalawa siya, no? So, may provision na rin siya for aircon. So, dito mo ilalagay yung aircon mo. May outlet na rin dyan. Okay. And, ang masabay ko sa, sa floor to ceiling, nasa 8 to 9 meters siya. Okay? So, feet. 8 to 9 feet yung floor to ceiling. So, dito pwede kang maglagay ng TV rack mo or cabinet at meron tayong storage dito. Yan yung storage natin. And then, dito naman yung dinings. Pwede seat-seater. Ang maganda dito, meron siyang, ayan lanay. 2-panel door. Okay, sliding. Alright, so pag kumakain ka, makikita mo yung view sa labas. At pwede dito maglagay ng console table. Ayan. Or bar. Okay, pwede. Yan yung bar. So, dito naman tayo sa kitchen. Tingnan yung kitchen niya, guys. Lahat na makikita nyo dito, mga cabinet, na tiles, lahat ito kasama na siya upon turnover. Okay? So, hindi mo na kailangan magpagawa ng ganyan. Base cabinet, 60 by 60 tiles. Meron din siyang islands dito, no? Okay. And, ito. Malaki yung kanyang sink, washer. At, very ideal dahil andito, kapag naghuhugas ka, tinitignan mo yung halaman mo sa labas. Diba? And, tingnan nyo guys, ito yung triangle sa pagdating sa kusina So, dito yung washing, tapos ito yung cooking. So, electric to guys. Kasama na to. Ayan yung nyo. Okay. Kasama na to sa pag kinuha nyo yung unit, include na rin tong range hood. Yes. Open nyo lang yan. Okay. Then, ito ang cabinet. Diba? Ang ganda. Hindi mo na kailangan paggawa. And ito naman ito yung ref. Pwede yung 2-door na ref, no? So, ang ganda lang ng kusina, kukuha ka dito ng kung anong lulutuin mo, i-prepare mo dito, okay? Hagasan mo dito, tapos lulutuin mo dito. Tapos, isi-serve mo dito. Di ba? Yan yung triangle ng kitchen para harmonize siya. Okay? Next naman, ito naman po yung ating room. So, kung may bisita kayo, yung parents nyo, if you don't want them to go upstairs, no? Or you yourself, no, na pwede kang magpahinga, no, sa first floor. This one is for you. By the way, ito yung CR niya. Punahin mo natin yung CR. Okay, so ito is wood flush door. Okay. So, kailangan palitan din yan. Pero, kasi pag nababasa, di ba? Yung wood. At ang maganda dito, mayroon siyang, ayan hindi siya yung diretso lang. Okay, so pwede kayong maglagay dito ng glass. Okay, or yung curtain. So, non-skid yung tiles niya, pati na sa baba. So, yan. Lavatory, yan. Okay, so this is the first bedroom. Okay, so dito, pwede siyang full-size double bed. Okay, malaki siya malaki siya. King size, pwede no? King size. And may access siya sa dalawang bintana. 2-panel window. Yan. Okay. Alright.
tingnan nyo yung pinapakita talaga nila yung steel deck yung ginamit. Diba yan? Tsaka mahal yan. Siyempre guys, kung saan tayo maglalaba. So, yan. Pasok tayo. Ito yung, pwede mo siyang maging quarters room or yung maid's room nyo. And, nasa sa inyo kung anong gusto nyo gawin dito. No? But, ito yung provision ng laundry. Laundry. And, meron pa siyang, for example, may kukuskusin siya dyan na na parang stain, di ba? Yung laundry. Yan ito. Check natin. Steel. Yes. So, dirty kitchen, pwede din to. Or pwede kayong mag-extend dito since meron pa naman siyang mga about 2.5 meters setback. Yung regular cut, hanggang doon lang siya sa poste na yan. Yan. Post na yan. Okay, kaya tayo. Alright. Isa sa mga reason bakit kinukuha ang Miranda model is because of this. This provides you a bonding with your family. No? Pwede kayong maglagay dito ng billiard table or yung game board, di ba? Or entertainment. Pwede kayong maglagay dito ng malaking TV na for member of the family, di ba? And sa baba kasi, mostly mga mga bisita. But this area, the second floor, ito yung mga, kumbaga, exclusive family lang na makaka-access. Ayan. Para kayong bintana, 2-panel window with fixed window side by side. Ito, fixed to. Ayan siya. Pwede nyo open yan. And meron din siyang 2-panel window din dito. Magdalawa. Okay? Yung vinyl yung kanyang yung flooring niya. But the kind of vinyl is yung kiniklip. Okay. Or self-leveling vinyl. Ito naman, this is the second bedroom. Malaki siya. Kasya, full-size bed. Yung bintana, malaki din. Diba? Yung bintana, Kahit mag-king, no? So, ang laki niya. Ayan. Nice. And, look at the CR. Ayan. Yung CR, ang ganda yung ganitong design ng CR, lalo na pagka sa common. Okay? Why? Because, meron kasing naliligo lang. Diba? Pero, pa rin siya? Privacy pa rin siya. Ito, tingnan nyo siya. Okay? Yan. Mayroon na palang lights. Yan, meron na siyang lights, Tingnan nyo siya. Diba? Sasara lang nyo yan. Tapos, syempre, yung isa naman, lang siya. Magbabawas lang siya. Diretso na. Diba? Magbabrush lang siya. Okay? So, double purpose siya. Diba? Hindi yung nilalaki lang niya yan. Tapos, wala nang iba makakapasok. So, okay sa akin yung ganitong type ng house. Or ng design ng CR. Meron na pala mga lights. Buksan natin yung mga lights. Nasanay ako walang lights dito Okay. Now, this is the third bedroom. So, kung mayroon kayong kids, like yung infant or kids, toddler, so pwede sila dito. Irregular yung cut ng room. No? But, malaki pa rin siya. Siguro double bed kasya dito.
Or dito yung office nyo, di ba? Kung work from home kayo, pwede to. May access naman siya, dalawang bintana. Yan din yung isa sa mga advantage ng single detached model. And now, the finale, yung master. So let's take a look the master naman. This is the master bedroom, guys. So look at that. Look at that, masters. So, ayan. King size. May space pa sa gilid. And, eto siya, oh. Mayroon siyang CR. Yung CR niya, malaki siya. Oh, 2 meters. 2 by 3. Oh, 2 by 3. Okay. At ito, may separate din siya nito, no? Sa pag nagsi-CR ka. Ayan. Soap holder. Ayan. Lavatory. Ayan. And of course, ito guys. Hindi ka na mag-iisip. No? And marami sa ating mga fini-feature, hindi kasama yung cabinet or closet. Ito na. Diba? She's in her to. Ito yung sa'yo. Okay? Mga alahas ni Mrs. dito. Ayan. Ayan. Mga bag. And, ito naman sa her pa rin. Doon na tayo sa baba. Okay? Her and her. Pwede din dito yung vanity table. No? And, of course, meron kayong access sa yan. Yung access nyo. Alright, diba? Ang ganda, no? May ganito ka. Kaya naman, itong Miranda model, may mga, malaki din naman yung iba. No, like Isabela, maganda rin yun. Yeah, Rania model. But, yung orientation lang, mas harmonized para sa akin to. At yun din naman na na-observe ng mga client or nako-consider ng mga client natin. Okay, so maglakad tayo sa amenities. Ito, ano na po kayo natin? Kasi may exposure siya. Ito sa akin kasi. Ako dito na. Kasi, yes. Tsaka tumatalo yan kasi. Yung church, baka? Church. Yung church. Ayan guys, dito tayo sa amenities. Pasyal ko kayo sa amenities. Pasyal namin kayo sa amenities guys. Ito yung amenities. Oh. Ito yung gym. Ito yung gym. Ayan. But it's closed. I think it's Sunday. Kaya closed. Pero makita mo, may gym na dyan sa taas. And then, this is the children's playground. Yung basketball. Tapos kanina, yung church. The parking area is quite big na. Enough to accommodate your visitors. Tapasyal tayo sa amenities na swimming pool. Yung gustong gusto ko yung swimming pool.
So, meron ditong swimming pool. At ito yung swimming pool ng ano eh, ng Phase 1 or Solana Frontera. And kinumbine nila dito. So yung Solana Frontera and Zaragoza, yung amenities nila parang pinag-isa. Kasi parehas na naman din yung developer. So yun yung sa Frontera. Right? Punta tayo naman dito sa swimming pool ng Zaragoza. Di ba? Alam mo, look at the houses, di ba? Ang ganda. Sa sideways lang tayo. You know why we consider this buying this kind of car? Not only it's electric, it can Yes. save us, but it's BYD. building your Dreams. dreams. So, let's start building your dreams, guys. We are here for you, guide you kung ano yung better at the best para sa inyo. Muli ako nga pala si Kuya George Ate Mitch. and the Force Realty. You can contact Mr. 921-538-449, WhatsApp and Viber. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!